Atin po lamang kausapin si Luchi Senya, ang manager po ng Valiant Cooperative, diyan po naman sa area ng Mindanao. Luchi, maayong buntag kanimo, ma'am. Magandang umaga, Kated. Good morning po. Good morning, sir. From Nueva Ecija, sir. From Nueva Ecija. Iba ito. Okay, okay. Sorry po. Sorry po, tao lang. Sige. So, Luchi, pwede ba ninyong pakipaliwanag lang sa amin itong binabanggit nyo ngayon na meron kayong reports na itong mga ibinebenta online na mga sibuyas ay smuggled? Actually, tungkol sa online, nakita ko naman yan sa news at nabalitaan natin. Nakita ko to mga reject pero overpriced naman. Hindi tayo sigurado diyan sa imported na yan. Pero ang for sure na merong imported ay ang Cagayan de Oro na kung saan andon ang kaibigan natin buyer. At marahil itong imported na to ay mga tira nung nagdaang importation o baka ito'y nailagay sa cold storage ng mga natira kaya unti-unti nilang inilalabas. Yan po lang sibuyas at puting sibuyas. Okay. Na kung saan ay yung mga nandito na ang market ay papunta ron, siyempre naaapektuhan niyang Kated sa lokal. Kaya sa dami ng sibuyas ay naaapektuhan pati presyo sa magsasaka na kung mapupunta kayo rito sa Nueva Ecija, sandamakmak na puting sibuyas ang inaani natin sa ngayon. Sa ngayon ba umaani kayo? Sa kasalukuyan, Kated, ay month of February po ang peak ng ani ng puting sibuyas. At meron ng mangilan-ngilan na pulang sibuyas na inaani. Pero mababa po ang presyo. Diyan mismo sa inyo, sa Nueva Ecija, magkano ang farm gate price? Ang farm gate price ng puting sibuyas, Kated, ay umaabot ng 25 at 27. Meron pang mas mababa, Kated. Siyempre, pag sabay-sabayan, may mga ligaw na magsasaka na nagbibigay ng mura. Kaya hindi po naaapektuhan sigurado ang consumer natin sa malakihang market. Dahil yun po ang mababang presyo sa ngayon sa puting sibuyas. Pero, at kung pula ang ating pag-uusapan, ang presyo pong lumalakad ay 32 at 33. Pero yan mas mataas nga kaysa dito ngayon sa sa kakompetensya ninyo na ibinebenta online, bagamat sabi mo ay ang iba dito mga reject. Opo, mataas po ang presyo ng reject na yan kaya magagaling po yung mga nag-o-online na yan. Siyempre ang consumer po hindi na nila alam yung kalidad na first class o second class. At basta sibuyas, lalo kung consumer na household ang ino-onlinean, ay hindi na sila aware tungkol sa bagay na yon. Sige. So dito ngayon sa sa inyong farm gate price, kung dadaan pa nga doon sa mga namamakyaw niyan sa actual na presyuhan sa palengke, kung kayo ang tatanungin, ano ba ang makatarungan? Siguro, Kated, kung ang puhunan dito ay 33, mga 43 to 45 Kated, additional 10 pesos dahil yung cost nila ng transportation, add-on para sa profit nila, nararapat lang naman po. Pero sa balita namin, mataas pa sa market. Oo, kasi ngayon dito mismo sa bantay presyo ng DA, Luchi, lumalabas na para sa local red onion, 80 hanggang 110 per kilo. Yung namang local white ay 50 to 120 sa Metro Manila markets. Yung pong 50 siguro dahil baka 2 kamay o 3 kamay ang pinagdaanan niyan. Marahil hanggang 50, maayos pa. Kasi kung titingnan mo, ay yung 25 pesos or 27, may iaayos pa yon i-impake. So mag-i-incard po ng cost. Up to 10 pesos yan. So that would mean 35 pesos or 40. And 50, yun na po yung maraming kamay na dinaanan. Pero yung pong mahigit 100, tingin po namin ay sobra. Hindi kami ang dapat mabawasan sa presyo para sabihin ang mahal ng sibuyas. Kasi kung magkaminsan po ang monitoring
ay ang tinitingnan po ay mataas yung palengke. Pero tingnan po natin yung bahagi na bakit nang mahal samantalang kami rito sa Kabukiran, sa Kasibuyasan ay mababa. Kaya kami po, kuminsan ay nabe-blame tungkol sa bagay na yan. Okay, may disconnect no? Sa actual na presyo nga sa palengke at diyan sa inyo lamang na na farm gate price. Inyo na bang nakaugnayan taga DA dito? Ano sabi sa inyo? Yun, binabalibag din po sa amin yung presyo na yan. Ano kaya dahilan? Samantalang namomonitor naman po nila. Actually, ang DA po ay tumutulong sa atin yung pong kadiwa. Namimili sila rito kung sino yung hindi natutulungan. Humahakot sila rito para i-outlet doon sa, meaning, i-outlet doon sa lugar na mabili para huwag masaktan ang consumer. So, ibig sabihin lang po, maraming pinagdadaanan kapag gaganon dahil tumutulong sila na kumukuha rito. Pero hindi po sapat yun, Kated. Dahil small volume po yun. Kung makikita nyo po ang anihan ng sibuyas, ay talagang bulto. Sa 1 hektarya, kapag puting sibuyas, umaani po ng 1,000 yan. O sa average po ngayon, 800 bags. Compare sa pula, nakalahati lang puno ng inaani kada hektarya. Sige, so, tanong ko lang po, ma'am, sinasabi po nila kasi at the rate that we are going right now, ay medyo mas bababa pa ng todo yung presyo ng sibuyas sa susunod na buwan. Tama po ba yun? May forecast pong ganyan, pero dahil po may mga obstacle din po na halimbawa, yung pulang sibuyas, may magandang umani, pero meron naman ding nasalanta ng peste na nalulugi po ang magsasaka. Kaya hindi po natin ma-determine ngayon kung tataas ba o bababa. Pero definitely, yung pong puting sibuyas, ito pong presyo na to ay hanggat kaya pa ng magsasaka hanggang 30, hanggang doon po para maging kapakinabangan po sa palengke. Oo. Pero ibalikan ko lang din po tong issue nga po na sinasabi nila baka smuggled onions, yung mga binebenta online. Ito po bang maaari po yung maraming supply ngayon na ibinebenta online, maaring galing po ito doon sa kasama doon sa 21,000 metric tons na i-deliver, supposedly deadline nung December 31, pero nag-extend po, nagpapasok pa po sila ng January hanggang January 15. Tama po ba yun? Hindi po ako sigurado, pero yan po yung nalalagay sa balita. Pero marahil kung may imported ngayon, yan po ay buntot nung pagpaparating nila o tira. Kasi nga, hindi naman po napag-usapan na mag-i-import tayo ngayong January. Wala pong ganon. Okay. Para sa ngayon. Buntot po yan ng tira nila marahil sa cold storage. At isinasabay ang presyo ngayon, ayon sa buyer, is 500 per 9 kilos. So, the same price din po sa local. Last na po, yung dun po sa sinabi nyo, baka nandoon sila sa cold storage. Was wondering po, ma'am, kung matagal na po ba yun na nasa cold storage or okay din po ba, safe pa po ba i-consume kapag ganon? Safe naman po yun. Kahit naman po sa local, kahit abutin po ng December or January. Kaya lang, marami ng losses din. May mga ilan po siguro na nasisira along the way. Anyway, ganito, Ma'am Luchi, ito bang 27, sabihin na natin 30, na farm gate price for local onions, itong 30, sa pula na ba ito? Puti, sir. Okay, puti. Sa pula magkano? 50? Ang pula po natin ay 32-33 ang umiiral. Okay, sige. So sa presyo, sa presyuhan po na 27 hanggang 30 o 32 naman dito ho sa pula. Sabihin na natin 33. Bawi na tayo doon. Tubo na tayo doon. Ang break-even price po para sa puting sibuyas ay 14 to 15 pesos. Depende na po sa ginugol ng farmer. Pero ang ginugugol po kasi sa per hectare is 320 to 350,000 per hectare. So kung aani ka ng mga 800, which is the average na ine-estimate namin, ay ang even price
para mabawi mo yung puhunan mo is something like 14 to 15,000 pesos per kilo. Okay. Kasi Ma'am Lucy at Angel, ito kasing mga farmers natin kapag sila nagkakwenta, basic lang naman yun Kung magkano ba ang halaga doon sa isang hektarya para ka makapag-produce ng sibuyas. Alright. Pero hindi pa dito kasama practically ang labor Di ba? Yes po, yung Yes, pong yeah. lalo po yung magsasaka mismo na Mismo. nagsisibuyas. Yes. Kasi Kated, alam niyo po ba, Mhm. na double po ang hirap ng ating magsisibuyas ngayon dahil meron tayong pinoproteksyonan against doon sa pag-atake ng peste na kahit ano po ang kumagaminsan ay hindi mo kayang awatin. Talagang marami pong nalugi ngayon sa pula dahil alam nyo naman po magkaiba ng ani yan. Maunti lang sa pula pero marami sa puti. Kaya nakalulungkot po na double po ang effort ng ating magsasaka. Araw-araw nag-i-spray po yan. So ito nga po ang kasalukuyang sitwasyon na naman ngayon. Hindi na ito bago 'Di ba? Paulit-ulit lang ito. Kapag dumagsa yung imported, yung pong gastos ng farmer na nagpa-cold storage, wala na sa kanya bumibili, panay ang kanyang bayad na renta, kinalaunan, lugi na naman siya. Ngayon naman po na eto nga dumadagsa, ang bilihan po sa kanya ay halos break-even lamang, pero sa palengke ho naman, doble-doble higit pa yung presyo. Hindi ito makorek na disconnect. Yung mga kadiwa-kadiwa po na iyan, sabi nga po ninyo, manaka-naka lang naman yan. So babalikan ko po yung katanungan, ano po remedyo nyo dito? Ano ba ang inyo pong panukala dito sa DA na palagay ko naman na hindi mahirap intindihin? Ayaw na po natin, Kated, at ito nga ang address natin sa DA. Na tingnan at suriing mabuti, ilan ba talaga ang stock natin? At ayaw nating maulit yung mga nangyari na nagkalugi-lugi lahat sa cold storage. Yung puting sibuyas at nagkabulukan. Last year lang po yan. Wag na po sana muna. Hindi po tayo against sa importation, Kated. Tandaan niyo po. Kung kinakailangan at maagap tayo, hindi po ito yung panahon na dapat tayo mag-i-import. Ang pag-i-import po, siguro, lalo kung puti, yung panahon na ando sa last quarter. Kasi po, ang puti ay hindi umaabot hanggang December. Alam po natin na bubulok yan kaagad. So, ang maximum lifespan po niyan sa cold storage, maximum na po yung 4 months. Napakaswerte ka. Kung maganda yung sibuyas mo, aabot po doon. Pero, sa dami po ng supply, kamanga noon last year, nagkabulukan po, Kated. Dahil sa mahal naman ang presyo sa farm gate noon. Dahil ang farm gate noon last year, para po bang, nagdugtong yung presyong sinasabi nyo kanina ng pagkamahal-mahal. Ngayon, si farmer, hindi naman po magbibigay ng mababa. So, ang ginawa po ay hindi naman po pwedeng konsumuhin lahat ng consumer yan, itatago sa cold storage ng farmer at saka ng mga nag-i-imbak o sabihin nating buyer or trader. Pero, ang nangyari po, nagkabulukan. So ang inyo po dito na naman, babalik ko tayo sa basic, Ito ho yata din siguro, ang tutugunan ng kasalukuyang pong kalihim ng DA, yung pong statistics, yung tamang informasyon, yung actual stock at kung kailan yung timing ng importasyon. Kasi nga, kinukulang ho naman tayo, may mga pagkakataon na kinukulang tayo. Ang sisti nga lang, kung nagsisiguro ang gobyerno, import na lang ng import at bahala na ang local producers. Ganun po nangyayari, Ma'am Lucy. Opo, kaya po tayo ay nakikiusap po na hanggat maaari complete monitoring po. Ulitin ko lang po na hindi po tayo against the importation. Kaya lang tingnan naman po kung itong pag-i-import na to ay sapat ba yung stock para huwag muna mag-import. At kailangan na suriing mabuti. Madali na naman Kated yan marami po. Open naman po ang lahat ng cold storages. Siyempre, maliban sa mga Chinese, yung mga andito naman po ay accredited na. So, pwede silang magbukas ng bodega natin. Para makita nila talaga yung katotohanan. Opo. Kasi ngayon, binubuhay nga yung Agricultural Statistics Office. Meron pong ganun kasing dati
na ito nga nangangasiwa nito mga datos na ito na kailangan sa mga desisyon at polisiya ng gobyerno. Ito ang binabanggit ninyo, Ma'am Lucy. Ano po? Opo, Kapit. O sige, so kapag kami po ipinalad, tatawag kami sa DA para muli hingian sila po ng kanila pong paliwanag dito. Pero kami, yun lang, may agam-agam kasi Ma'am Lucy, kung dyan na po kayo lumaki sa Nueva Ecija at ito pong kinalakihan po ninyo itong industriyang ito, ako ho naman din, tumanda na po. At magmula noon, ito pa rin po sinasabi ko. Ito pa rin po yung ating issue. Hindi nga malutas-lutas . Opo, taon-taon po, yan po ang issue. Tumanda na rin po ako, Kapit, yan. Yan ang kinabuhay namin. Yan pa rin naman yung dati ng lagi na lang na inilalaban natin. Bakit may imported sa panahon ng anihan? Opo. Sige po. So, Ma'am Lucy, salamat po sa inyo pong panahon at mabuhay po ang inyong hanay. Sana po hindi kayo bumigay at magpatuloy po dito po sa inyong kabayanihan sa pagsasaka. Marami rin pong salamat, Kapit. At magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, si Ma'am Lucy Senya ng grupong Valiant Cooperative. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.